Humahalik na ang init ng araw na nagbumula sa siwang ng kurtina sa kanilang katawan. Masakit nga ang tama nito sa balat kahit na malamig ang buga ng hangin na nagbumula sa aircon. Magkayakap pa rin sila ni Enzo. Nakayakap sa Alexandra sa bewang nito. Masarap sa pakiramdam na nagtapat nga sa iyo ng damdamin ang lalaking pinakatatangi mo. Akala ni Alexandra wala ng pag-asa. Pero ngayon, ang drawing ay nagkakulay na. Hindi pa man ito masagot ang tungkol kay Bianca, alam naman niya na may spot na siya sa puso ng lalaki. Halos lumundag ang puso niya kagabi at paulit-ulit sa kanyang tengang I think I like you. Napatingin na sa Alexandra sa orasan, 9:00 na. Dahan-dahan siyang lumayo sa lalaki para magpunta sa banyo. Ngunit, hinila siya nito pabalik sa kama. 30 minutes pa please. Pakiusap ni Enzo. Antok na antok sigurong asawa niya kaya ayaw pang bumangon. Okay. Umunan ito sa may kilikili niya at nagsusumiksik sa kanyang kaliwang dibdib. Ang lambot dito, sabi ni Enzo na ikinukuskos ang ulo sa kanya. Matulog ka na lang. Niyakap na Alexandra ito at ipinatong niya sa ulo nito ang ulo niya. Dahil siguro sa lamig, kaya nakatulog na naman siya. Nagising lang sa Alexandra sa katok mula sa labas ng pintuan. Si Enzo na ang tumayo at nagbukas noon. Tanghali na mga anak, pupunta pa kayong hospital. Si Telma yon na nakangiti. Bumabawi lang kami sa pagod, Mami. Ang daming trabaho sa opisina. Kailangan nyo nang bumangon para makapagpalaboratory ka na. Sabi ng biyanan niyang babae. Good morning po, Mami. Pasensya na po kayo at medyo tinanghali na po kami ng gising. Ang sarap pong umuwi dito, nakakamiss. Nakangiti na Alexandra na sabi sa biyanan. Maayos bang naging tulog nyo? Opo, Mami. Ngayon lang po ulit ako nakatulog ng mahimbing. Sige, maligo na kayo para makakain at na makapagpa-appointment na tayo sa hospital. Sige po, Mami. Thank you. Sabi ni Alexandra sa biyanan. Pinanood pa niya itong bumaba ng hagdan bago niya isinara ang pinto. Naroroon sa kamang asawa niya. Nakangiti ito na makahulugan sa kanya. Hindi niya ito pinansin. Honey? Nagmamadali itong lumapit sa kanya. Hindi mo man lang ba napapansin ang gwapo mong asawa? Napansin ko. Bakit? Patuloy sa Alexandra sa pagkuha ng gamit niya. Honey naman. Huwag mo sanayin ng honey-honey na tawag sa akin ha? Baka marinig pa yan ni Bianca. Saway na Alexandra dito. Ang suplada mo naman ata ngayon. Wika ni Enzo. Suplada talaga ako ever since, no? Bakit? Tanong ni Enzo sa kanya saka siya niyakap mula sa likuran. Magtoothbrush ka na nga. Magtutoothbrush na rin ako. Sabay tayong maliligo? Tanong ng lalaki. Hindi ko gustong iniisip mong lalaki ka ha. May pupuntahan pa tayo. Ang tagal mo pa namang matapos. Napatawa naman si Enzo sa tinura niya. Napakamot ito ng ulo. Kailan? Mamaya na pag-uwi. Nagliwanag ang mga mata ni Enzo. Promise? Oo nga. Halika na. Hinatak na siya ng asawa niya patungo sa banyo. Ngunit hindi na ni Alexandra ito napigilan. Naipilit pa rin ito ang kagustuhang maangkin siya. Pinagbigyan na lang niya ito. Ayaw din naman niya magtampo ito. Sa mismong banyo siya inangkin ni Enzo. Masakit pa ang buong katawan ni Alexandra dahil sa nakaraang pag-angkin nito sa kanya. Hindi na siya nilagyan nito ng K-Smart. Nagmamadali lang ito sa pag-angkin sa kanya. Mairaos lang ang init na nararamdaman ng lalaki. Kailangan ng healthy lifestyle ni Enzo. Iwasan mo ng bar hopping para makaiwas sa alak at mga pulutan. Baka maaga mabiyuda sa Alexandra kapag hindi ka nagtino. Sabi ni Doc Raman sa kanya. Nakaupo sila sa harapang upuan sa harap ng lamesa ng doktor. Ano pa mga bawal, Doc? Tanong na Alexandra. Ang pagkaing maalat at mamantika. Umiwas ka na rin sa maraming sugar. Baka mag-aya pa ang BP mo ng ibang sakit. Biro ni Doc. Pwede pala yun, Doc, kahit bata pa ako?
Sabi ni Enzo na namamangha. Kahit minors, inaatake na rin sa puso. Sagot ni Doc. Sa bagay, kailangan ko lang na maalagang asawa. Sabay kindat ni Enzo kay Alexandra. Magpakabait ka lang. Sagot ng asawa niya sa kanya. Yung mga reseta, huwag niyong kalilimutan. Hindi pa yan maintenance pero kapag hindi nagbagong kondisyon mo, magkaka-maintenance ka na. So far naman walang problema sa sugar at creatinine mo. Maayos naman. Salamat po, Doc. Tumayo na silang mag-asawa at nakipagkamay sa doktor. Bata pa lang po ako, kayo na yung doktor ko. Pati naman sa Alexandra, ako din ang doktor niya. Nakangiti nitong sagot. Alis na po kami, Doc. Salamat, Doc. Thank you, Doc. Paalam naman ni Alexandra. Malakas ang pang-amoy ni Bianca, pati sa drugstore na sundan pa sila. Babe, kamusta ka na? Tanong nito sa asawa niya. Okay naman ako. Kailangan ko magpahinga. Sagot ng lalaki na hindi man lang umiwas sa humahaplos na kamay ng Bianca na yon. Sasama ko pag uwi sa inyo para maalagaan kita. Sabi nito na humilig pa kay Enzo. Sa mansyon kami uuwi ngayon. Bakit doon kayo uuwi? Nangunot ang noong tanong ni Bianca. May sakit siya, Bianca. Awat ni Alexandra sa makulit na babae. Hayaan mo siya makapagpahinga. Kasalanan ko bang nagkasakit siya? Tanong ni Bianca. Ang dami mong alam, Bianca? Naiinis na sa Alexandra na nagmarcha palayo. Pumasok na siya sa driver's seat ng kotse. Nakita niya pang nag-usap ang dalawa. Pahilig-hilig pa ang babae sa asawa niya. Gusto daw ako, pero gusto din si Bianca. Kainis naman to. Napatuon ng ulo na Alexandra sa busina. Gulat na gulat ang dalawa, saka pa lang nagpaalam sa Enzo sa babae. Pumasok na ito sa passenger seat. Ang kulit ni Bianca? Pwede ba ako makipaglandian kay Richmond? Tanong ni Alexandra. Ha? Total naman nakikipaglandian ka sa harapan ko. Bakit hindi ko pwedeng gawin sa harapan mo? Napaka-unfair naman, hindi ba? Natahimik ang lalaki. Napatingin na lang to sa labas. Pina-under na ni Alexandra ang sasakyan. Hindi na sila nag-usap hanggang makarating sila sa bahay. Naroon na ang sasakyan ni Lolo Miguelito, kaya alam na Alexandra na naroroon ng ama. Nagmamadali siyang bumaba, saka nagmamadaling pumasok ng bahay. Nakaupo sa salas ang mga tao doon at nagkukwentuhan. Nagmamadali siyang hinanap ang ama saka niyakap. I miss you, Papa. Wika na Alexandra sa ama na ilang buwan na niyang hindi nakikita. Miss na rin kita. Pasensya ka na't hindi kami nakadalaw sa'yo. May farm na kasi ang lolo mo sa Baguio. Niyakap din siya ng ama. Talaga po? Nanlaki ang mga mata ni Alexandra. Isa sa pangarap niya ang magkaroon ng strawberry farm. Hindi pa sana namin sasabihin sa inyo, kaso baka magtampo ka na. Nakangiting sabi ni Lolo sa kanya. Dinukot nito ang cellphone sa bag at ipinakita sa kanya ang mga pictures. Nag-bless muna siya dito at humalik sa kamay bago kinuha ang cellphone. Nawala ang inis niya kay Enzo. Sinalubong niya ito at ipinakita ang mga pictures. Enzo, may farm daw si Lolo sa Baguio. Ipinakita na Alexandra dito ang pictures. Patingin? Sabi ni Enzo. Ang ganda ah. Bakit hindi ko po alam? May sorpresa bang pinapaalam? Nakangiting wika ni Lolo. Nilapitan ito ni Enzo para humalik sa kamay. Kailangang mapuntahan natin yan. Nakangiting sabi ni Enzo. Huwag muna ngayon. Marami pang inaayos si Claudia doon. Sagot ni Lolo. Wala po dito si Tita Claudia? Nagulat sa Alexandra. Kaya pala malungkot ang tatay ko? Hindi naman. May mga ipapagawa pang lolo mo kaya hindi pa siya makakauwi dito. Pero pupuntahan namin siya every weekend. Sagot ng tatay niya. Mag-video call kami lagi. Nauwi sa masayang kwentuhan ang kanilang pagtatagpo. Namiss na Alexandra ang ganito. Namiss niya ang lahat sa bahay na ito.
Teka, totoo bang high blood ka, Enzo? Tanong ni Lolo sa asawa niya. Oo nga po, Lolo. Napakamot to sa ulo. Aba, igawa mo na agad ako ng apo. Para naman habang maaga at kaya mo pa, meron na kaming makitang tumatakbo-takbo dito sa bahay. Nagkandasamid si Alexandra sa sinabi ng matanda. Yung labas ng juice sa ilong niya ay umabot sa ulo ang sakit. Agad siyang dinaluhan ni Enzo at hinagod ang kanyang likod. Okay ka lang ba, anak? Tanong ng tatay niya. Okay lang po ako, Papa. Pinupunasan niya ng tissue ang kanyang ilong. Ano nangyari sa'yo, Iha? Tanong ni Lolo. Napabilis pong inom ko ng juice kaya po nasamid ako. Pagsisinungaling na Alexandra dito. Dahan-dahan ka kasi, sabi ni Enzo sa kanya. Bakit ka kasi nagmamadali? Bueno mga apo. Tumayo si Lolo. Papasok na muna ako sa aking kwarto. Ikaw, Martin, sasamahan ko na po kayo. Sagot ng huli. Mamaya ulit tayo magkwentuhan, ha? Magpapahinga lang ako. Nakakapagod ang biyahe namin. Wika na matanda saka sila tinalikuran ng tuluyan. Nagpaalam na rin ang kanyang ama sa kanila. Ano ba kasing nangyari? Tanong ni Enzo sa kanya. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Lolo? Ang alin? Yung tungkol sa apo? O ay ano naman ngayon? Apo? As in, pinapagawa niya tayo ng mga anak. Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Hindi ko agad na gets yun. Ang slow mo talaga. Halika na sa taas. At bakit? Igagawa natin sila ng apo, hindi ba? Puro kakalibugan, Enzo? Kinurot ni Alexandra ito. Aray! Bakit na naman? Nagseselos ka ba? Si Bianca? Ano? Asawa mo ko tapos kabit mo siya. Pero nauna siya sa akin kaya kayong legal. Ganon? Bakit? Gusto mo bang magkaanak sa akin? Tanong ni Alexandra dito. Hindi ito nakahuma. O diba? Hindi ka makasagot? Tapos lakas ng loob mong tanungin kung nagseselos ako? Baliw? Saka siya lumabas patungong garden. Pakiramdam ni Alexandra, kailangan niya ng sariwang hangin. Katatapos lang nilang maghapunan. Nagbihis agad sa Alexandra ng pantulog, ngunit hindi muna siya hihiga. Napansin din siguro ng kanyang ama na mukhang may LQ sila ni Enzo. Subalit, hindi na ito nagtanong. Si Lolo naman daw ay maagang nakatulog. Kaya tatlo lang silang nagsabay-sabay sa pagkain. Bumaba sa Alexandra ng kusina. Kinuha ang tumbler niya, saka tinimplahan ng kape at nilagyan ng yelo. Dala-dala niya ang libro at cellphone. Magbabasa muna siya. Sa garden siya tatambay. Safe naman doon dahil napapalibutan to ng steel matting na stainless hanggang taas. May bubong lang sa loob para pahanginan. Inilagay niya sa tenga ang kanyang AirPods at nagpatugtog habang nagbabasa. Naiinis pa rin siya kay Enzo, kaya hahayaan niya lang ito. Hindi niya ito maintindihan. As if naman siya lang mag-isa ang gagawa ng bata. Puro pagpapaputok na lang ang alam ng asawa. Naindak-indak pa si Alexandra habang nakaupo at nagbabasa. Takot na takot siya na may humila sa paa niya simula sa ilalim ng upuan. Ah! Aswang! Sumakay siya sa taas ng upuan bago niya narinig na tumatawa si Enzo. Kape pa. Pulang-pula ito kakatawa. Ano ba? Papatayin mo ba ako? Sita ni Alexandra sa lalaki at natahimik ito. Napaiyak siya sa sobrang sama ng loob. Kung balak mo akong patayin para mabiyudo ka agad, sabihin mo na lang para ipapaanoy ko na agad ang kasal natin. I'm sorry, honey. Nagmamadali siyang niyakap ni Enzo. Sorry. Sorry, please. Don't say that. Oo na. Akong palakid sa mga gusto mo. Pero wag naman mo akong patayin. Iyak siya ng iyak. Sorry, honey. Sorry talaga. Hinagod ng lalaki ang kanyang likod. Ang dibdib nito ay parang tinatambol. Marahil ikinabahan to dahil sa kanyang takot. Binibiro lang kita. Iniwan mo kasi ako.
Nagbibihis lang ako, bigla ka nang nawala. Kanina pa kitang hinahanap. Naiinis ako sa'yo, di ba? Kaya nagpapahangin muna ako. Sorry na. Mahigpit pa si Alexandra na niyakap ng asawa niya. Bahagya niya itong itinulak. Bakit mo ba ako hinahanap? Matutulog na kasi tayo. Wala ka pa. Magbabasa muna ako. Nagpapahangin. Iwanan mo na lang ako. Matulog ka na. May pangako ka sa akin ngayon, hindi ba? Anong pangakong sinasabi mo? Sabi mo mag-aano tayo ngayon? Ano mag-aano? Magme-make love? Visit ka? Itinulak na Alexandra ang asawa. Kaninang umaga pinagbigyan na kita. Kuwiki lang ngayon. Gusto ko yung matagal. Pwes, magsarili ka na lang. Honey naman. Niyakap siya ng lalaki. Sige kung ayaw mo, sasamahan na lang kita dito. Bahala ka? Tumayo ito sa tabi, saka sumayaw na animoy macho dancer. Nadidistract sa Alexandra sa ginagawa ng lalaki. Mas napapalingon siya dito kaysa ituloy ang kanyang pagbabasa. Alam mo, sabi ni Judith, maganda daw ang greenhouse ngayon. May LED light sa kanilagyan ng couch na maganda. Gusto daw tambayan ni Lolo kapag umaga. Gusto mong makita? Tanong ni Enzo. Dito na lang tayong dalawa. Hindi ako makakakonsentrate kapag maingay ka. Saka na Alexandra inirapan ng asawa niya. Ako na lang ang pupunta sa greenhouse, saad ni Enzo. Bahala ka, gawin mo kung anong gusto mo. Iniwan na sa Alexandra ng asawa niya at pumasok ito sa loob ng greenhouse na may 200 metro ang layo sa kanya. Nag-aalala na siya nang hindi bumalik ang asawa sa loob ng 10 minuto. Naghintay pa siya ng ilang minuto pa, lalo siyang nagpanik. Paano kung tumaas ang dugo niya? Paano kung nahimatay siya? Paano kung nabagok ang ulo niya? Hala, oo nga, paano na? Nagmamadali sa Alexandra na sinundan ng asawa niya sa loob. May LED light nga doon na kulay light blue. Tanging anino lang ng kasama mo ang makikita mo. Pero mapapansin mo ang future ng muka. Binuksan niya ang pinto ng greenhouse saka tinawag ang asawa. Enzo? Enzo? Nasaan ka? Wala ito sa couch na tanaw ang liwanag ng buwan. Sumara ang pinto, medyo natakot siya. Hindi siya gumagalaw. Hanggang dahang-dahang may yumakap sa bewang niya buhat sa likod. Akala ko hindi mo ko pupuntahan. Bulong ng lalaki sa kanyang tenga na nagdulot ng kilabot sa kanyang katawan. Anong kalokohan to? Sabi ni Alexandra sa lalaki habang ipinipiksi ang mga braso. Gusto niyang umalis buhat sa pagkakayakap ni Enzo. Akala ko kasi matitiis mo ko. Saka hinalik-halikan ni Enzo ang kanyang leeg. Nag-aalala ako sa'yo. Akala ko kung napano ka na. Angel ni Alexandra sa lalaki. Kaya nga salamat kasi hindi mo ako matiis. Gumapang ang mga kamay ng lalaki sa kanyang braso patungo sa kanyang katawan. Napapikit naman sa Alexandra sa ginagawang masahe nito sa kanyang katawan. Dahan-dahan siyang iniharap ni Enzo, saka masuyong hinalikan sa mga labi. Halik na hindi marahas, halik ng nanunuyo. Halos mapugto ang kanilang mga hininga sa tagal na magkahinang ng kanilang labi. Tila ba ayaw siyang pakawalan ng lalaki. Saglit silang naglayo at naghabol ng hininga. Inihiga sa Alexandra ni Enzo sa couch na naroroon. Tinitigan nito ang kanyang muka habang hinahaplos. Napakaganda mo talaga. Napakaswerte ko at inaalay mo sa akin ang kagandahang ito. Maraming salamat. Bumaba ang muka ni Enzo sa kanyang mukha at ipinagpatuloy ang pagsamba sa kanyang mga labi. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe everyone!